Naningkit ang mga mata nito at matalas siyang nilabanan ng tingin. Ano nangyayari dito? Nagulat sila ni RV sa pagpasok ni Rick. Nagpapataasan na naman siguro kayo ng ihi. Pabagsak itong umupo sa sofa at inunat ang kanyang mga braso. Saka tumingin sa kanila. Hindi ko pa rin makita ang Sabrina na ipinapahanap mo, Sebastian. Itanaob ko ng buong Luzon, wala siya doon. Nagkatinginan sila ni RV, sabay pa silang napahalakhak na dalawa. Bakit? Nababaliw na ba kayo? Tanong ni Rick sa kanila. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawang kaharap. Teka, ako bang pinagtatawanan niyo? Nangunot ang noon nito. Ito ang pinakapikon sa kanilang tatlo, kaya masarap galitin. Wala na talaga doon yung hinahanap mo. Napailing pa si RV. Nauna na siya sa iyong pumunta dito. Nasa bata na si Sabrina Sandejas. Nanlaki ang mga mata ni Rick. Hindi ito makapaniwala na naroon lang pala ang taong hinahanap niya. Tumango-tango siya saka nagdekwatro. As in, narito siya sa opisina ko. Mabuti naman at narito na siya, at least hindi na ako maghahanap. Maasikaso ko ng love life ko. Mukhang magiging madalas ako dito sa opisina mo. Tumayo si Rick at nagtimpla ng kape. Napalingon sila ni RV sa lalaki at nagkatinginan silang dalawa ng makahulugan. Ayaw kasi ni Rick na matetengga sa iisang lugar, kaya bakit ito gugustuhing balik-balikan ang kanyang opisina? At bakit naman? Tanong niya dito na makaupo na si Rick sa kabilang panig ng sofa. Nakita ko na dito ang aking tunay na pag-ibig. Para mag-aasawa na ako dahil sa kanya. Perfect siya maging ina ng mga anak ko at maging may bahay ng aking tahanan. Ngumiti pa ito bago higupin ang kape. Kapag yun naging asawa ko, hindi na ako lalabas ng bahay kapag walang pasok at maaga ko laging uuwi. Saan mo naman nakita ang babaeng yun? Nagtatakang tanong ni RV dito. Parang napakaganda naman yata niyan. Hindi lang basta maganda, mabait pa. Itinuro niya sa akin ang daan patungo dito. Ang bait niya, hindi ba? Nagniningning ang mga mata ni Rick habang nagkukwento sa kanila. Hindi mo alam ang daan patungo dito? Abnormal ka yata eh. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Binuksan niya ang tumbler saka humigop ng kape. May kalokohan ka na namang naiisip, no? Wala ha. Alam ko siyempre ang papunta dito. Paano ko siya makakausap kung hindi ko itatanong ang papunta dito sa opisina mo? Mamaya, mapagkamalan pa akong manyak nun kapag basta ko siya kinausap. Kilaw ng galaw ang tuhod ng kanyang kaibigan. Ang ganong gawi ay senyales na kinikilig ito ng sobra. Nagtataka naman siya kung sino na naman ang planong biktimahin ito ngayon. Tigilan mo mga empleyado ko, Rick. Baka mamaya magkaproblema pa ako sa kanila. Ikaw kasi, magaling ka lang magpaasa. Kapag natikman mo, aayawan mo na. Sita niya rito. Inaayos niya ang kanyang coat habang pinagsasabihan ng kanyang kaibigan. Baka nakakalimutan mo, yung mga dati mo nagustuhan dito, iniwan mo silang luhan lahat. Hindi na ako papayag na may mabiktima ka na naman dito. Kung ganito ba naman kasi kaganda at kabait ang babae, magtitino na talaga ako at lalagay na ako sa tahimik. Ipinakita nito sa kanila ang stolen shot ng babaeng nagugustuhan nito. Naibuga ni RV ang kanyang kape. Nang makilala kung sino ang tinutukoy na babae ni Rick. Pati siya'y nabigla na makita ang picture na nasa cellphone nito. Bakit ganyan ang reaksyon niyo? Tanong nito sa kanila. Pre, yan si Sabrina ni Sebastian. Sagot ni RV sa kaibigan. Napatingin ito sa kanya. Ito ba yun? Tanong ni Rick na nakaturo sa picture na nasa cellphone niya. Oo, siya yan. Akin yan. Ang rules, walang agawan ng babae. May diin niyang sagot kay Rick. Napakamot naman ito ng ulo, saka napatingin kay RV. Magkatulad ang tipo namin sa babae. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni RV ang balikat ni Rick. Tatlo tayong iisa ang tipong babae. Ikaw din? Gulat na gulat si Rick sa nalaman. Oo, sana, kaso may bakod na nakakongkrit eh. Inginuso siya ni RV. Bawal na tayong pumila kay Sabrina. Kanya daw yon. Tinignan niya ng masama mga kaibigan bago siya nagsalita. Ang akin ay akin lang, bawal makihati. Sabina, POV. Ipinapatawag ako ni Sir?
Tanong niya sa HR na pinuntahan pa siya sa kanilang department. Bakit daw po? Hindi siya makapaniwala na tatawagan siya na mula sa pinakamataas. Hindi ka pa raw nakakausap ni Sir, Miss Sandejas. Hindi nga rin niya alam na empleyado ka niya. Ngumiti ito saka may inabot sa kanya na isang folder. Ibinili niya rin na ibigay ko to sa'yo. Wag mo raw yung bubuksan. Bilin nito sa kanya. Napatingin siya sa folder na iniabot sa kanya ng HR. Nagtataka siya kung bakit kailangan siya pang magdala ng bagay na iyon sa CEO. Maaari naman yung ipadala sa iba. Bigla siyang natakot. Naiisip niya na baka maningil ng utang na loob ang lalaking yon sa kanya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na tinatambol ang kanyang dibdib. Aandap-andap siya kung lalakad o mauupo. Hoy, Sabina, ano inaarte mo dyan? Baka kailangan ni Sir yan, tatanga-tanga ka na naman dyan. Asik sa akin ni Melody. Akin na nga yan, ako na magdadala. Baka mamaya, landiin mo pa yung boss natin, mahirap na. Inagaw nito sa kanyang folder saka nagmamadaling naglakad palabas ng department. Ngunit nakasalubong nito ang HR manager nila. Nakakunot ang noon nito lalo na nang makitang dala ni Melody yung folder na iniabot nito sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ng HR manager kay Melody habang nakatingin ito sa hawak na folder ng babae. Biglang kumunot ang noon nito. At bakit mo dala-dala yan? Si Miss Sandejas ang pinagdadala niyan, hindi ba? Naku ma'am, ayan nakatambay na naman. Nagmagandang loob lang naman ako na dalahin ito kay sir. Wala naman kasing silbi ang sabihin ng yan kundi ganda lang. Mayabang na wika ni Melody. Hindi gaya ko na, very flexible. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang kanilang HR manager. Hindi naman galit ang kanyang ekspresyon, kasunod si Melody na kung makangisi ani mo'y anak ng Diablo. Miss Sandejas, sa'yo ko to'y pinapadala. Bakit mo inutos sa iba? Tanong nito sa kanya. Nangongonsensya ang tinig nito, samantalang pinanlalakihan siya ng mata ni Melody. Parang ang sinasabi ng babae, subukan mong ilaglag ako, yari ka sa akin. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang ginagawa ni Melody bagkus, hinarap niya ang HR manager. Tumayo siya upang ipagtanggol ang sarili. Ma'am, nananahimik po ako dito. Nang agawin niya sa akin ang folder na ibinigay niyo. Nilait-lait pa niya ako at sinabihan ng masasakit na salita. Ayoko po sanang patulan dahil alam kong tama ako. Iniisip ko na lang po na may pinagdadaanan siya kaya madalas binubuli niya ako. Sumbong niya. Hindi na siya makatiis sa mga ginagawa nito sa kanya. Panahon na naman siguro upang ipaglaban niya ang kanyang sarili. Kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Melody dahil sa kanyang revelasyon. Agad yung namula sa galit. Ang kanilang HR manager naman ay halatang hindi makapaniwala sa nalaman. Shock na shock ito. Totoo ba yon? Binalingan ng HR manager si Melody na bahagya ng napapatras dahil sa labis sa takot. Hindi siguro makapaniwala ang babae na ilalaglag niya ito. Sanay ito nang hindi siya nagsasalita. Hindi yan totoo. Alam mo ikaw, Sabina, sinungaling ka talaga. Ipinagtanggol ka lang ni Sir naman eh. Feeling mo naman Disney princess ka na. Huwag kang mag-imbento. Ipinapahamak mo pa ako kay Ma'am Yana. Mataas ang tono ni Melody na ikinalingon ng ibang empleyado. Alam naman na lahat dito na wala kang alam sa mga trabaho. Kaya sino maniniwala sa'yo? Ninisian pa niya ito na ani mo ay nagtagumpay. Guys, maniniwala ba kayo dito kay Sabina? Naghanap pa talaga ito ng kakampi mula sa mga kasamahang kagaya nitong masasamahang ugali. Tama ma'am, wala namang ginagawa dito yan. Napakatamad pa, minsan natutulog. Oo nga, tama. Hindi niya mawari kung saan nanggagaling ang inis ng grupo ng mga babaeng ito sa kanya. Mas minabuti na lang niya ang manahimik. Lalaki pa ang gulo kapag pinatulan niya mga ito. Alam niyang pagtutulungan na naman siya ng mga kasama. Ginagawa niya siyang anila, pinagmukha pa siyang sinungaling. Nakamasid lang sa kanilang HR manager, parang hinihintay kung sasagutin niya ang paratang ng mga ito. Subalit mas pinili na lang niyang hindi magsalita. Bueno, akin na yan. Kinuha nito kay Melody ang folder. Miss Sandejas, ikaw daw ang magdala nito kay sir. Hindi ako sino man, okay ba yon? Opo, ma'am. Inabot niya ang folder na ibinibigay nito sa kanya. Ako na po ang bahala dito, ma'am. Salamat po. Pero ma'am,
Papayag ba kayo makapunta sa taas ng babaeng to? Baka tuksohin niya si Sir at huwag mong pakailaman ang desisyon ko, Melody. Kaya ko namang alamin kung sino nagsasabi ng totoo. Ngumiti pa ang HR manager sa kanilang lahat. Baka nakakalimutan nyo ang mga CCTV dito sa loob. Ire-replay ko lang yan at malalaman ko kung sino nagsinungaling. Nagkatinginan sina Melody at ang mga kasama nito. Mukhang binuhusan ng suka sa labis na kaba. Nagpanik ang ilan sa kanila, ngunit si Melody ay hindi nasira ng loob. Ma'am, kailangan pa ba yan? Matatagal na kami dito. Huwag niyo sabihing mas naniniwala pa kayo dyan sa baguhang yan. Pagdepensa ni Melody sa kanilang inaasal. Ulang na lang, kainin niya nito ng labis na inis. Mainit sa katawan ng mga matang ipinupukol nito sa kanya. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo, hindi ba? Sagot ng kanilang HR. Kung sino nagsisinungaling, paaalisin natin. Okay ba yon? Inirapan pa siya ni Melody, saka ito nagmarcha palayo. Bago ito lumagpas sa kanya, pinulungan pa siya nito. May araw pa rin. Napabuntong hininga na lang ang kanilang HR, saka siya hinaharap. At matamis ang ngumiti. Oh, akyat ka na. Ina-expect na ni Sir na pupunta ka. Baka mainip, makagalitan pa ako. Thank you po, ma'am. Pahagya pa siyang yumukod. Nauna na itong umalis kesa sa kanya. Nilingon niya mga babaeng bratinela na kontrabida sa kanyang pagiging Disney princess. Nakaisip pa siya ng kalokohan para lalong asarin ang mga ito. Bye, girls! Kinuwan pa niya si Melody na agad nag-dirty fingers sa kanya. Tawang-tawa siya bago umalis. Bigla kasi niyang naalala ang mga stepsister na kinalbo niya bago siya tumakas. Pagsakay niya ng elevator, nagulat pa siya na makasalubong ang taong pupuntahan niya. Napatla din ito pagkakita sa kanya. Sir, nasambit na lamang niya. Hindi niya alam kung pasok pa siya sa loob ng elevator o aatras. Simpatikong ngiti ang ibinigay sa kanya ni Sebastian. Halika na. Inilahad pa nito ang kamay sa kanya. Hindi niyon tinanggap. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng elevator na nakayuko. Napahagik-hik naman ang lalaki sa kanyang inasal. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Ang boses itong malagong ang nagpaangat ng kanyang paningin. Nagtataka niya itong tinignan. Iniisip kung saan niya ito nakilala. The man from Moonstar Bar, the taxi driver? Wika pa nito na ikinalaking ng kanyang mga mata. Ako si Sebastian. Halos malaglag ang kanyang panganang marinig ang pangalang yon. Hindi niya malilimutan ang unang tikim sa luto ng Diyos, nakasalong isang estrangherong tao. Ang kanyang unang experience na nagpamulat sa kanya ng kamunduhang meron sa mundo. Ito ang lalaking umangkin sa kanyang pagkababae ng ilang ulit sa loob lamang ng isang gabi. Ipinaranas sa kanya ang tamis ng unang halik at namula siya. At hindi malaman kung saan ititingin ang sarili. Parang nakakahiya na nakita pa sila ng lalaking ito. Halika na. Inakay na lang siya ni Sebastian dahil parang wala siyang planong lumabas ng elevator. Ang bigat ng kanyang mga paa. Napapaisip siya kung tama na sumama siya sa lalaking ito sa kanyang opisina. Ang kakabakaba niyang dibdib ay biglang humarang sa kanyang daluyan ng hangin. Hawak siya ni Sebastian sa kamay na buksan nito ang pinto ng opisina nito. Ngunit umikot ng kanyang paningin at bago pa siya bumagsak sa sahig, naalalayan agad siya ni Sebastian. Ang tanging naalala na lang niya ay ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ng paulit-ulit. Pagdilat ng kanyang mga mata, napansin niyang isang pamilyar na silid. Ang mga sul-ngasol na pintura ng dingding at ang magagandang lace sa kortina ay bumungad sa kanya. Nagmamadali siyang bumangon nang mapansin ang kadena sa kanyang paa. Nakalak iyon na parang ayaw siyang paalisin sa kinaroroonan niya. Walang iba niyang gamit sa loob, partikular na ang lamesa at upuan. Maging ang kanyang suot na damit ay parang hindi sa kanya. Ang salaming kaharap niya na nakalagay sa sliding door ng kanyang closet ang tinititigan niya. May ayos ang kanyang mukha. Napukaw lang siya sa pag-iisip na yon nang marinig ang mga yabag sa labas ng kanyang silid. Tumigil iyon sa harapan ng kanyang pinto. Kita ng kanyang mga mata ang pagpihit ng seradura at dahan-dahang pagbukas doon. Unang sumilip ang ulo ng taong pumapasok doon. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makilala kung sinong kanyang bisita. Ang matandang si Don Feliciano.
Nakangisi ito at nakatapis pa ng tuwalya. Muli nitong isinarang pinto saka inilak. Napaatras siya sa headboard ng kanyang kama, subalit hindi na niya iyon naabot. Dahil sa kanyang paa na may kadenang nakatali. Huwag ka nang tumakas. Wala ka namang ibang mapupuntahan dito. Ngisi-ngisi ito sa kanya. Kitang-kita niyang gold at silver ng ngipin nito na nagpangilo ng kanyang pakiramdam. Kilabot na kilabot ng kanyang batok at katawan sa kanyang nakikita. Ang matabang matandang iyon ay may nakakalokong ngiti na kung sa kontrabida sa pelikula ay mga tipong rapist at killer o leader ng sindikato. Hindi matatakpan ng mga suot na gold sa katawan ng matandang ito ang pangit nitong aura. Huwag ka nalapit! Pigil niya sa matanda. Sisigaw ako! Pananakot niya dito na ikinahalakhak naman ito. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Mas gusto ko ngayon, may konting sakit at habulan. Para may trail. Ikaw lang ang tanging babae na umaayaw sa aking offer. Dapat na magpasalamat ka dahil kasalang alo ko sa'yo. Yung iba, maikam ko lang, masaya na. Sumigaw siya ng malakas. Yung tipong kahit sirena ng bumbero ay magigising dahil sa kanyang tinig na akalaing may sunog. Mahaba iyong tili niya na umuubos ng kanyang hininga. Nakatingin lang sa kanyang matanda. Nakangisi pa rin yun. Hindi man lang nagbagong ekspresyon nito. Parang nasatuwa pa sa kanyang ginawa. Bigla siyang natakot. Lumabas ang butil-butil niyang pawis sa kanyang noo. Malamig. Ngunit ang katawan ay naglalabas ng madaming pawis dulot ng labis sa takot at kaba. Umagos na lang ang luha sa kanyang mga mata, lalo na nang sirain ito ang kanyang suot na damit.